Madami ng spekulasyon, madami na ang kung ano-anong teorya sa nahalal na mayora ng Bamban. While the answers are not conclusive yet, what is clear are enough red flags to warrant further scrutiny. Paano po kami hindi magdududa, mga kaibigan? Pero nung binanggit ni Mayor sa hearing na ang nanay niya ay si Amelia Guo, nakita lang niya ang pangalan ng nanay niyang kasambahay na nakasulat sa birth certificate niya, suggesting na tama ang pangalan ng nanay sa birth certificate niya na Amelia Guo din. Pina-check namin agad sa PSA ito at ito ang aming nakita sa ating COMSEC, yung mga dagdag na resource persons mula po sa private sector, mula sa local government, sa mga national government agencies din. At pero para dun sa nais itanong mamaya at sa tumanggap ng late registration ni Mayor, we actually have here in the hearing today and can be questioned also later yung local civil registrar po ng. So, salamat po sa opening statement. COMSEC, paki-acknowledge yung ating mga resource persons at pasumpain yung mga hindi pa nanumpa nung nakaraan. COMSEC, please extend the committee's appreciation to the warden of the provincial jail where Mr. Walter Wonglong is a person deprived of liberty. Of course, ginagalang naman natin yung pagsunod ng warden sa rules ng korte at yung prosesong dapat daanan muna nila kaugnay ng provincial government of Tarlac. So, in consultation with Senate Legal, the committee will, the chair's asking the assistance of the COMSEC. Alamin po natin paano po tayo makapag-proceed para makuha pa rin yung testimony ni Mr. Walter Wonglong. By the way, bakit sila nakadetain? And then, clarification, nung i-deliver yung invitations sa mga incorporators ng BAUFU, ang tumanggap ay Head of Security ng Fontana? Okay, Fontana, which is also a familiar name in the long-standing investigations of the Senate sa kabuoang POGO operation. So, very interesting. And then, the mother and daughter na naka-receive sa invitations, Carion, that's also a familiar name in the current investigations of the Senate Committee on Women of POGOs, and even in connection, if I'm not mistaken, if I remember correctly, with the BAUFU investigation in particular. And lastly, COMSEC, so yung mga dinedeliver na invitations sa mga personalities ng Hongsheng, those were non-existent addresses, or those persons were not truthfully living at the given addresses. So, parami yung mga bumibigat yung balanse ng hindi totoo sa totoo na sa mga dokumentong ina-examine ng komite. Salamat, COMSEC. Could you please administer the oath sa mga ngayon palang resource persons natin? How we can secure the participation of Mr. Mendoza in the hearings, if the good senator desires. And ito nga po, during the hearing, maitatanong din natin kasama ng maraming tanong, no, kay Mayor Alice Guo, yung whereabouts ni Mr. Ji Shu Chan. So, if we can begin continuing questions kay Mayor Alice. Mayor, napakinggan namin yung inyong interview kay Ms. Karen Davila. But I have to ask some of the questions again because it is important that you answer them, Mayor, under oath. Sa sarili nyo nga pong salita, private life ninyo ang mga tinatalakay dito, pero sana rin po naintindihan ninyong hindi maritesan ang pakay ng Senado. May POGO mega complex. Tayan ang bayan ninyo bilang opisyal ng ating gobyerno. Sa halip, napakalalang mga krimen at kung ano-anong kababalaghan ang nangyari dyan at maraming indikasyon na ang rason kung bakit tayo nakarating sa puntong ito ay kayo. Trabaho po naming alamin ang ugat ng ganitong kasahol at organisadong kriminalidad. Trabaho po naming ilabas ang katotohanan dito. As a fellow public servant, inaasahan kong sang-ayon kayo dito. Ayon po sa inyong interview, hindi ka lumaki sa nanay mo. Nung nakaraang hearing, sinabi nyo po, at verbatim ito, quote, ang nanay ko po si Amelia Leal.
close quote. And we flashed this video earlier. Sa TV interview, nung tinanong ka ano ang pangalan ng nanay mo, ang sagot niyo po, quote, nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. Close quote. Tama po ito? Ano po? So for submitting the requested documents to the committee. Didiretso na po ako agad sa tanong. Ang sabi niyo po ay trabaho lang ng COMELEC ay tanggapin ang mga dokumento ng mga kandidato at siyasatin kung ito ay kumpleto. So, tama po ba sabihin na COMELEC doesn't look beyond the four corners of the documents in the performance of duties dahil ang birth certificate, ang passport, issued naman ng government agencies. Pero, paano po sa ganitong klaseng mga kaso na ang daming butas ng birth certificate? What do we do in the face of mounting evidence, not just in the case of mayor, but Filipino citizenship can be for sale? Tingin niyo po ba nagwawaran ito ng ilang mga pagbabago sa election law natin? At kung oo, ano-ano gagamiting proseso yung magiging outcome para sa bayan ng Bamban kung sakali? Those are all the chair's questions for the good call connections. Not applicable. Walang disclosures. Samantalang yung June 30 SALN naka-disclose at least yung QJJ Embroidery Center at yung ConHork Summer Real Estate Group. Pero yung amended SALN nyo, nasabi nyo in-amend July 30, submitted dated July 1, wala na po yung QJJ Embroidery, wala na rin yung ConHork Summer. So, pakipaliwanag din bakit ganon. So, yung kailangang sagutin within the day. Inihambing din namin yung SALNs ninyo at yung SALN ninyo dated naman 2023. Specifically, June 30, 2023. Sorry, dated December 31, 2023. So, ang mga tanong naman po dito ay yung pagkumpara nung 2022 SALN nyo at saka 2023 SALN. So mula, okay, sorry ha, nakakalito kasi iba-ibang dokumento, iba-ibang petsa pa. So yung tanong pa sa 2022 SALN nyo, dahil sa amended, yung QJJ Embroidery na lang at yung ConHork Real Estate Group na lang ang dinisclose. So ang tanong ay, nasaan na napunta yung smelting, yung Q-Seeds, yung slaughterhouse? Kayo ba ay nag-divest? Hindi kayo nag-divest. At yung 2023, dahil mula 2022 hanggang 2023, tumalon yung net worth ninyo mula 36 million pesos sa halos 178 million pesos. At may utang ka pang 250 million pesos dyan? Totoo po ba yung utang na yan sa bank, pagkakautang na yan? And kaya ko po itinatanong ang mga detalyeng ito dahil yung SALN dapat truthful statement ng net worth nyo bilang public official. So kung spurious ito, you have assets of almost 300 million pesos, Mayor. Para sa akin po hindi yan simpleng tao lamang. Backtrack ako sa sabi nyo kasi hindi sa inyo yung McLaren na 620R. May photo kami dyan. Money laundering case. Would you be able to inform the committee if DOJ is working with the Singapore Ministry of Justice on this? Mamaya also, before we suspend this hearing, I will pose a similar question to PAGCOR about an executive session. Would there be a preference from the DOJ to withhold this information about any working with the other Ministry of Justice until such an executive session might be called? Kasi ayoko namang i-kompromiso yung ating law enforcement, pero lahat po kami, we really want to get to the bottom of this, Attorney Ben. Tanong ko kay General Villanueva, Sir, sabi niyo po nung May 7 hearing, and I quote, and iyong sa Hongsheng, ma'am, iyong sa Zunyuan, mas malalim po iyong alam ko dyan. Maybe I can share with you in an executive session because I do not want to jeopardize the operation of all those who are helping us right now. Close quote. And the chair is willing to take you up on that, General. At ang tanong ko lamang ay, will PAGCOR be able, together with DOJ and the other agencies mentioned earlier, the BIR, will PAGCOR be able to provide the committee with a full and comprehensive disclosure
kapag tayo po ay pumasok na sa executive. Salamat po, General Villanueva. So, just to briefly suspend today's hearing till the next schedule, Mayor Guo, sabi niyo po ay ayaw niyo magsinungaling. Pero sa nakaraang mga oras, dami ko pa rin pong narinig. Sinabi niyo sa TV interview na iniwan kayo ng nanay niyo pagkapanganak niya. Pero, kanina lang inamin niyo na may anak pang sumunod sa inyo. At 3 pa kayong magkakapatid. Naman yung kapatid nyo, sina Sheila at Siemen Guo, pagkatapos ng hearing. Pero, inamin nyo rin kaninang nagsinungaling kayo last hearing para protektahan sila. Sabi nyo, hindi nyo kilala si Nancy Gamo na involved sa Pogo, pati mga kumpanya ng pamilya nyo. Pero, nung pinakita na ang pruweba, naalala nyo bigla. Pinipilit nyo na simpleng tao lang kayo, pero ang laman ng SALN nyo, daan-daang milyong piso. Mayor Guo, sisinungaling pa rin po ang paglilihim ng katotohanan. Kayo lang ang nakilala kong tao na hindi daw kilala ang kapatid, pero magkasama sa travel abroad. Nakikipag-partner sa milyong-milyong pisong negosyo na di kilala ang kasosyo. Humihiram ng kotse, pero di alam ang pangalan ng hiniraman. Nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo. Pero di kilala ang pangalan ng sisingilin. Tila sa dami ng assets, kumpanya at property na di makakip track at kailangan pang magtanong sa abogado, ang pinag-uusapan dito ay pamamahala. Hindi po ito maalaala mo kaya. Kulang na lang siguro may nawawalang diary or may lilitaw bang kambal, parang Maraclara. Tanungin na sa test ng pagka-Pinoy, sino nga gumanap sa Maraclara? No coaching please. Pero gaya ng nabanggit kanina, seryoso po tayo dito. Friends, our law enforcement agencies have expressed the desire to share more comprehensive findings in executive session. Findings that involve national security and transnational organized crime. Ang susunod na hearing, pili na lang ang tatawagin namin at ito po ay hindi rin bukas sa media. Kailangan natin na lumabas ang katotohanan. Kailangan natin maintindihan ang punot dulo nito. Alang-alang sa bayang Pilipinas. So sa lahat, marami pong salamat at sa ngayon, this hearing is suspended. I am Madison right now. Everybody has these cool bring-back things. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.